Magandang araw po sa inyong lahat. Kami ang magtatalakay tungkol sa aralin 4, mga din na ipresentang picture essay. Aming tatalakayin ang kahulugan, kalikasan, sangkap, katangian at hakbang ng picture essay. Ano nga ba ang picture essay o photo essay? Ito ay isang sulatin o educational article na naglalayong magpahayag ng isang particular o higit pa na mga tema sa pamamagitan ng mga larawan. Binubuo ang picture essay ng iba't ibang mga larawan na may istorya o pagkakakonekta upang maayos at sakto ang pagpapahayag ng mga tema. Bagaman ay hindi maiwasan pa rin ang teksto ay ginagamit, ngunit bilang description na lamang o caption sa mga larawang ginagamit. Ito kadalasang nakikita o ginagawa, ngunit kung ating iisipin, ang picture essay ay isang kakaiba at magandang uri ng sanaysay na maaaring magastos nga lamang sapagkat ginagamitan ng mga larawan hindi lamang isa, ngunit variety ng mga larawan. Dagdag pa, magandang uri ng sanaysay ang picture essay sapagkat mas nalilinang nito ang kakayahan nating mag-interpret at synthesize ng mga larawan upang makuha ang nakatagong kahulugan o tema. So, dumako naman tayo sa kalikasan ng pictorial essay. Bibigyan ko kayo ng 3 P's bilang kalikasan ng pictorial essay. Unahin na natin ang pamagat. Mahalaga na ang pictorial essay na magkaroon ng pamagat, di ba? Hindi lang magkaroon ng pamagat. Ito rin ay may focus sa tema, okay? Babasahin hanggang sa dulo ang isang pictorial essay kung mayroong itong maganda at kaakit-akit na pamagat. Maging ang focus nito sa tema. Okay? Ito rin ay isang paraan upang makuha ang atensyon ng iyong mambabasa. Dapat tandaan na ang mga larawan ay dapat magkakaugnay-ugnay sa bawat isa. Kung maglalahad ka ng maraming larawan, kailangan hindi nalalayo sa tema o paksa ang isang larawan. Nakapaloob ito sa isang pictorial essay. Panghuli ay ang personal. Isa rin ang dapat tandaan at itatak sa iyong isip, ang pictorial essay ay isang personal na gawain, okay? Nangangahulugan lamang ito na ang mga larawang iyong ilalagay ay sariling mong mga kuha. Hindi lamang ang mga larawan, maging ang caption nito, magiging epektibo ang paghahatid o paglalahad ng iyong mensahe kung sarili mong gawa ang pictorial essay. Okay, so ang pictorial essay ay ginagawa ito ng mga manunulat, mamahayag, fotograpo or tinatawag na photographer, mga photojournalist and artista at maging kayo o tayong mga mag-aaral. Asahan nyo na gagawa kayo ng isang pictorial essay. At lagi nyong tandaan na ang pictorial essay ay kilala rin sa tawag na photo essay. At magkaiba ang pictorial essay o photo essay sa picture story. Tandaan nyo. Tungo naman tayo sa sangkap. Sa sangkap ng pictorial essay ay mayroon tayong dalawang sangkap. Una ay ang larawan. At ang pangalawa naman ay ang teksto. Na kung saan, unahin naman natin ang larawan. Ang larawan o litrato ay ang pinaka-iniikutan ng pictorial essay. Kumbaga, ito ang nagsisilbing puso dahil sa dito nakadepende sa larawan kung anong caption o kung anong teksto ang ilalagay sa bawat larawan. Pangalawa ay ang teksto. Ang teksto naman ay ang caption na may kaugnayan sa larawan. Ito ay magsisilbing pang-uri sa gagawin mong pictorial essay. So ano naman ang ibig sabihin ng pang-uri? Ito ay ang adjective sa Ingles, 'di ba? Ito ay nagbibigay turing o naglalarawan sa mga litrato. 'Di ba? Okay, so ang teksto
ay nagsisilbing pang-uri sa gagawin mong pictorial essay na siyang nagbibigay turing o nagbibigay turing sa larawang iyong ilalagay. Mahalagang isaalang-alang din no na kailangang kaakit-akit ang mga larawan na iyong ilalagay sa iyong pictorial essay upang pagtuunan ng pansin ang iyong ginawang pictorial essay. Yun lamang. Araw sa lahat, ako nga pala si Rina Almazi Raimundo ang nakaatas upang italakay ang katangian ng pictorial essay o photo essay. Mayroong 7 katangian ng pictorial essay. Una, malinaw na paksa. Pangalawa, focus. Pangatlo, orihinalidad. Pang-apat, lohikal na instruktura. Pang-5, kawilihan. Pang-6, komposisyon. At ang pang-7, mahusay na paggamit ng wika. Ito ay iisa-isahin kong talakayin. Unahin natin ang una. Ito ay may malinaw na paksa. Nangangailangan ng isang pictorial essay ay magkaroon ng malinaw na paksa. Bakit? Nakatuton itong makita o mapansin ng inyong mambabasa ang inyong nais ipahayag o ang inyong ipinupunto sa inyong larawan. Pangalawa, ito ay may focus ang iyong pictorial essay. Na may focus ay nag-uudyok sa mga mambabasa na unawain at intindihin ang nilalaman nito. Naiiwasan ang pagkalito sa isipan ng inyong mambabasa kung ano nga ba ang inyong nais ipinawatid sa kanila kung meron kang focus sa iyong pictorial essay. Ikatlo, orihinalidad. Isa sa mga dapat na isalang-alang sa paggawa ng pictorial essay ang pagiging orihinal nito. Nagiging maganda ang kabuuan ng inyong isasagawa kung ito ay sarili mong akda. Masarap din sa pakiramdam na makagawa ng isang bagay na alam mong pinaghirapan mo. Tama? 4. Ito ay may lohikal na istruktura sa paggawa ng isang pictorial essay. Mahalagang ang mga nilalaman nito ay mga larawan at caption ay may maayos na daloy. Bakit? Dahil nakakatulong ito upang mas madaling maintindihan at mas madaling makuha ng iyong mambabasa kung ano ang nais mong ipabatid o pahayag sa kanila. 5. Kawilihan. Magiging maganda ang pakiramdam ng inyong mambabasa kung kaaya-aya o kaakit-akit ang iyong ginawang pictorial essay. Nagkakaroon ito ng kakaibang epekto na kawilihan sa parte ng mga mambabasa at naiiwasan din ang pagkabagot habang binabasa nila ang isinagawang pictorial essay. 6. Ay ang komposisyon. Sa paggawa ng pictorial essay, lagi mong tatandaan na ang caption ay nakabatay sa mga larawan o yung mga tekstong nakabatay sa mga larawan. Bakit? Dahil kailangan magkaroon ng ugnayan ang caption o teksto sa larawan. Kailangan may ugnayan ang teksto at ang larawan nito. Panghuli, ang ikapito ay ang mahusay na paggamit ng wika. Ang kahusayan sa paggamit ng wika ay isa sa mga dapat taglayin ng gumagawa ng isang pictorial essay. Kinapapaluban ito ng wastong paggamit ng bantas, wastong salita, wastong baybay, at maging ang wastong gramatika o yung balarila. At yon ang 7 katangian ng pictorial essay at susunod nang itatalakay ni Binibining Maria Angelica Obregoso ang hakbang ng pictorial essay. Magandang araw sa lahat. Ako po si Binibining Maria Angelica Obregoso na magtatalakay naman sa hakbang sa pagsulat ng pictorial essay or kung tatawagin natin ay picture essay. Pero una sa lahat, alamin na muna natin kung ano nga ba ang mga hakbang na ito. May 6 na hakbang ang pagsulat ng isang picture essay. Una, pumili ng paksang tumutugon sa pamantayang itinakda ng guro. Pangalawa, isaalang-alang ang iyong audience. Pangatlo, tiyakin ang iyong layunin sa pagsulat at gamitin ang iyong mga larawan sa pagkakamit ng iyong layunin. Pang-apat, kumuha ng maraming larawan. Pang-5, piliin at ayusin ang mga larawan sa lohikal na pagkasunod-sunod. At ang paghuli naman, isulat ang iyong teksto sa ilalim o sa tabi ng bawat larawan.
Yun lamang po at maraming salamat.